bansang Pilipinas, ngayon nga po ay ipinagdiriwang natin ang kasarinlan ng ating bansa na ating nakamit mahigit isang siglo na o eksaktong 118 taon mula sa kamay ng mga Kastila na halos mahigit 400 taong sumakop sa atin. Ako po si Ria Fernandez at ito ang ating special coverage ng 118th anniversary ng ating Independence Day. Mamaya po ay makakasama nating live sina Elena Luna mula dyan sa Luneta. Nandyan din po sa Davao City ang ating kasamang si Rocky Ignacio, si Jade Miguel mula sa Kawit, Cavite, Eunice Samonte mula sa Quezon City Hall Plaza at sa Malolos, Bulacan naman ay si Jervis Manahan. Makakasama rin natin ang iba pa nating reporters mula sa iba't ibang lugar kung saan magaganap ang sabay-sabay na pagtataas ng bandila at pag-aalay ng bulaklak. Mamaya po yang 8:00 ng umaga. Ika-12 ng Hunyo taong 1878, unang winagayway ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang ating bandila sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Ang bandilang ito ay tinahi sa Hong Kong nina Marcela Agoncillo, Lorenzana Agoncillo at Delfina Herbosa. Kasabay rin noon ay tinugtog ang Lupang Hinirang na ating pambansang awit ngayon na ginawa naman po ni Julian Felipe. Ngayong araw nga po ay ipinagdiriwang natin ang ating araw ng kalayaan. Ang ating tema po ay Kalayaan 2016, Pagkakaisa, Pag-aambagan, Pagsulong. Mamayang 8:00 po ng umaga ay magkakaroon ng sabay-sabay na flag raising at wreath laying. Ito po ay mangyayari sa mga lugar gaya ng Rizal Monument dyan sa Rizal Park, Manila, kung saan pamumunuan iyon ni Pangulong Benigno S. Aquino III. Nandyan din po, meron tayong flag raising at wreath laying sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite na pamumunuan naman ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa Quezon City Plaza dyan sa Quezon City Hall, kasama naman natin si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Museo ng Republika ng 1899 dyan sa Malolos City, Bulacan, kasama si Senadora Cynthia Villar. Museo ng Katipunan, San Juan City, nandyan po si Senador Bongbong Marcos. Museo de los Veteranos de la Revolucion na pangungunahan naman ni National Defense Secretary Voltaire Gazmin. Bonifacio National Monument, Caloocan City, ang mangunguna po dyan ay si Caloocan Mayor Oscar Malapitan. Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, dyan sa Pampanga. Kasama naman po natin dyan si Ambassador Laura del Rosario. Meron din po tayong pagtataas ng bandila at pag-aalay ng bulaklak dyan sa Cebu at Davao City. Sa puntong ito ay kumuha muna tayo ng update mula sa Luneta. Nandun po ang ating kasamang si Elena Luna. Elena? Salamat, Ria. Napupuno na nga ng mga tao dito sa Rizal Monument, dito sa Maynila, kung saan ay dito magaganap ang unang event ni Pangulong Aquino sa Araw ng Kalayaan. 3 events ang participation ni Pangulong Aquino ngayong araw at ito na ang kanyang magiging huling act bilang Pangulo ng ating bansa. Una rito ay dito nga sa flag raising ceremony, dito sa Rizal National Monument sa Rizal Park ay makakasama niya sina Secretary Voltaire Gazmin ng Department of Defense at si General Glorioso Miranda, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kanina rin ay nakita na natin dito si DSWD Secretary Rogelio Singson. Makakasama rin ng Pangulo dito si Maria Serena Jocno, ang Chairperson ng National Historical Commission of the Philippines at ang Chairman ng Metro Manila Development Authority na si Attorney Emerson S. Carlos. Ang pangalawang bahagi ng programa dito ay magaganap doon sa Historical Commission kung saan ay ilulunsad ni Pangulong Aquino ang librong
A Sense of Nation, The Birthright of Rizal, Bonifacio, and Mabini. Pero bago ito ay ibibigay ko muna sa iyo ang mangyayari dito sa flag raising. Matapos na maganap nga yung pagtaas ng watawat ng Pilipinas ay masasaksihan muli natin ang flyby ng iba't ibang aircrafts ng Armed Forces of the Philippines. Nakita na natin ito noon pa noong netong December, noong ipinagdiwang ang Rizal Day dito sa Luneta. Matapos nga nito ay dediretso ang Pangulo sa Historical Commission. Ang programa naman sa Historical Commission ay magkakaroon ng remarks at overview si Chairperson Maria Serena Jocno tungkol sa librong ilulunsad mamaya. Matapos ito, Ria, ay dediretso na si Pangulong Aquino sa Malacanang para naman pamunuan ang taunang Vandenur. 2 beses nangyayari sa ating bansa ang Vandenur. Una ay tuwing Araw ng Kalayaan at pangalawa ay tuwing New Year. Sa Malacanang, ang Pangulo ay makakasama ng Pangulo ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at inaasahang darating din sa Malacanang si Vice President at ang kanyang may bahay, si Vice President Jejo Marbinay. Darating din sa Malacanang mamaya si Senate President Franklin Drilon, si Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ang kanyang asawa ni si Mario Jose Sereno. Naroon din mamaya si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at ang Archbishop Giuseppe Pinto, ang Dean of Diplomatic Corps, pati na rin ang mga heads of diplomatic mission at kanilang mga kabiyak. Darating din mamaya sa Malacanang ang heads ng international organizations. Mamaya din sa Malacanang ay masasaksihan natin ang pagbibigay ni Pangulong Aquino ng toast para sa huli niyang pamumuno ng Araw ng Kalayaan na siya namang bibigyan ng response ni Archbishop Pinto. Sa mga sandaling ito ay lahat ay nakaset na, Ria, para sa gaganaping unang event, ang flag raising ceremony. Kanina ay nakita na natin ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang mga kanilang mga kawani. Kanina ay nakita kong nakasuot pa ng espesyal na polo shirts ang mga empleyado ng Department of Interior and Local Government, pati na rin mga empleyado ng Department of Finance. Nandito rin sa Rizal Park ang mga miyembro ng Freemason. Sila yung mga naka-violet at mga naka-asul na suot. At ayon sa kanila, tuwing Araw ng Kalayaan ay nandito sila dahil daw mga miyembro ng kanilang grupo, sina dating Pangulong Emilio Aguinaldo at ang ating pambansang bayaning si Jose Rizal. At yan na muna ang ating pag-uulat mula dito sa Luneta. Balik sa Ria. Maraming salamat, Elena Luna, nag-uulat live dyan sa Luneta. Ngayon naman po ay tumungo tayo sa Davao City. Naroon po ang ating kasamang si Rocky Ignacio. Rocky? Maraming salamat, Ria. Isa nga po ang Davao City sa nakikiisa sa napakahalagang okasyon para sa mga Pilipino, ang Araw ng Kasarilan o Independence Day. Ako po si Rocky Ignacio at nandito po tayo sa harapan ng Davao City Hall o kasama na rin po dito yung Rizal Park o Liwasang Rizal, kung saan nga po itinaas na ang watawat ng Pilipinas. Kani-kanina lamang pong alas 7 ng umaga. Kasabay na rin po ito ng mga makasaysayang lugar sa bansa na naging malaking bahagi ng pagtamo ng kalayaan o tunay na kalayaan ng bansa. Makasaysayan po para po sa mga taga Davao at kasama na rin po ang buong Mindanao ang okasyon dahil alam naman po natin na sa kauna-unahang pagkakataon ay may iluluklok na bagong Pangulo ng Pilipinas na si President-elect Rodrigo Duterte. Simpleng okasyon pero makahulugan para sa mga ito na dinaluhan na rin po ng ilang miyembro ng Diplomatic Corps at ilang pang mga kababayan natin dito. Sa panguna na rin po ito ni Davao City Administrator Jesus Melchor Kitain at ang AP Commander Elson Aguilar, Naval Forces sa Eastern Mindanao. Nagkaroon din po ng pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pagsasalita kanina ni Administrator Kitain, sinabi nito na handang-handa na si President-elect Rodrigo Duterte na magbigay serbisyo sa mga Pilipino. Pinakamalaking syudad po ang Davao City o ang Davao sa
kung saan naging sentro na rin ng kalakalan at komersyo sa Mindanao. Dito rin matatagpuan ang pinakamataas sa bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Itinagurian din itong durian capital ng Pilipinas at itinuturing rin sa isa sa pinakaligtas na lugar sa Pilipinas, ang Davao City. Idineklara na rin naman ang Davao City Hall bilang historical site ni National Historical Commission Chair Federico Badoy at ni dating Mayor Sara Duterte na muli rin mauupo bilang alkalde ng Davao City sa darating na June 30. Isa pa rin po sa mga tampok ng selebrasyon ngayong araw ang pagsasagawa ng Jobs Fair o yung tinatawag na Kalayaan Jobs Fair 2016. Mahigit pong 17,000 jobs ang na trabaho ang naghihintay sa mga aplikante dito po sa bansa at maging sa abroad. May tema na Kalakalan 2016, pagkakaisa, pag-aambagan at pagsusulong. Sinabi naman ni DOLE Secretary Rosalina Baldos, ang jobs fair na ito ay sumisimbolo sa determinasyon ng pamahalaan na pagkalooban ng disente at angkop na hanapbuhay ang mga Pilipino. Gagawin po ang jobs fair sa NCC Cadayawan Hall, Davao City at maging sa New City Hall sa Tagum City. Sa kasalukuyan, Ria ay nagpapatuloy ang simpleng programa dito sa Liwasang Park, katabi rin po ng Davao City Hall. Kaugnay pa rin po ng 118th na araw ng kasarinlan. Mula dito sa Davao City, ako po si Rocky Ignacio. Maraming salamat, Rocky Ignacio. Natunghayan na nga po natin ang live report mula dyan sa Luneta at sa Davao City. Dyan nga po sa Luneta ay pangungunahan ni Pangulong Aquino ang flag raising at wreath laying. Samantala, tumungo naman tayo sa Malolos, Bulacan. Nandun po ang ating kasamang si Jervis Manahan. Jervis? Yes, sige, maligayang araw ng kalayaan sa iyo. Narito tayo ngayon sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, kung saan pangungunahan ni Senadora Cynthia Villar ang pagdiriwang ng Independence Day sa pamamagitan ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Ang ika-118 araw ng kalayaan ay may temang Kalayaan 2016, pagkakaisa, pag-aambagan at pagsulong. Kasama sa mga nandito ang gobernador ng Bulacan na si Governor Willie Alvarado, si Vice Governor Daniel Fernando, ilang mga alkalde ng Bulacan sa pangunguna ni Malolos Mayor Christian Natividad, ang kababaihan ng Rizal ng Malolos, Knights of Rizal, mga Boy Scout at mga guro. Very strict din ang security dito dahil gwardyado ang mga daanan at sarado ang kalsada. Alas 8 ng umaga inaasahang magsisimula ang formal ceremony, kompleto yan with gun salute. Sa ngayon ay nakahanda na ang lahat dito at iniintay na lang natin ang pagsisimula ng seremonya. Very historical nga ng simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan dahil dito nag-convene yung first Congress o yung Revolutionary Congress of the Philippines na pinangunahan ni Pedro Paterno noong September 15, 1898. Dito rin binalangkas yung Malolos Convention o Malolos Constitution noong September 1898 hanggang January 1899 at most importantly, Ria, ay dito rin isinilang ang unang Republika ng Pilipinas noong January 23, 1899. Bukod yan ay naging tahanan din ito ng unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo kung saan siya nanumpa bilang Pangulo, pati na si dating Pangulong Joseph Estrada. So talaga naman na makikita natin na very historically significant ang simbahan ng Baraswain at a very worthy of an honorable ceremony ngayong Independence Day. At yan muna ang latest mula dito sa Baraswain Church. Balik sa iyo, Ria. Maraming salamat, Jervis Manahan. Gaya nga po ng nasabi ni Jervis Manahan, ang Baraswain Church dyan sa Malolos City, Bulacan ay makasaysayan dahil dyan nga po unang nagpulong o nag-convene ang Revolutionary Congress taong 1898 na pinangunahan ni Pedro Paterno. Dyan din po itinatag ang unang republika ng ating bansa at dyan din po nanumpa ang ilan sa ating mga presidente o nag-oath taking gaya nga ni Emilio Aguinaldo at ni Joseph Estrada. Samantala ay tunghayan muna natin ang isang report kung saan tinatalakay kung nasaan na nga ba ang orihinal na watawat ng Pilipinas. Ito po ay mula kay Xiao Chua. Baka sa isayang araw po, it's showtime!
Nasa na nga ba ang orihinal na watawat? Yung iwinigayway ni Pangulong General Emilio Aguinaldo nang iproklama niya ang independensya sa Kawit, Cavite, 117 years ago, June 12, 1898. Ayon mismo kay Aguinaldo,